Ito ang Byahe by DJ Lala Banderas. DJ Lala Banderas. Hi love, you are back with me DJ Lala para sa ating programang Byahe at tinatahak nga natin ang biyahe ng isang taong naliligaw ng landas. Love, the first step para malaman mo kung saan ka papunta is to admit that you are lost. You have to accept it within yourself na you can't do it on your own. It's either you go to your most trusted person and ask for help or get it from someone or something else. Kasi yung main na mga kalaban ng progress in life ay old habits, doubt, and not acknowledging that may problem. So if ever you wonder why pabalik-balik ka lang sa problema mo or never ending ang bugso ng pagsubok sa'yo, maybe it's because hindi mo naman talaga nasosolusyonan yung last time. Iba kasi ang ipinagpaliban sa nalagpasan. So love, accept help when it's offered. Seek for it when not. There's no shame in admitting that you are lost and that you have no clue on what to do next with your life. It's true what they say. It doesn't hurt to have another fresh set of eyes to look into your life's decisions. So before we go on sa biyahe natin, take this time, my love, to realize that the reason why nakikinig ka pa rin sa akin hanggang ngayon is because in your subconscious mind, you know na kailangan mo yung what I have to say next. That you need help to get you back in your life's perspective. And that, my love, is your first step. Okay? Second step para malaman mo kung saan ka nga ba pupunta is to decide upon yourself that you need to embrace change. That means you have to let go of the past, old habits, old pain, grudges, fears, and doubts. You need to give yourself a fresh start. Once done, your mind will be a bit clearer. This time, yung judgment mo won't be clouded with thoughts na hindi mo kailangan to move forward. Now, you'll see clearer kung ano nga ba talaga ang gusto mong mangyari sa buhay mo. Love, stop being defeated by the phrases na hindi pa kasi ito yung tamang oras o kaya naman yung mga hindi pa naman kailangan You have to keep in mind, my love, that time is of the essence. Our lives are too short para ilagay natin on hold yung mga bagay na alam nating makakapagpasaya sa atin at magbibigay ng meaning sa direksyon na tinatahak natin. So stop procrastinating or sa kulturang Pinoy yung tinatawag nating manyana habit. Huwag mong ipagpamamaya yung mga bagay na kaya mo namang gawin ngayon. Be a doer rather than a thinker. Change can only happen, my love, if you initiate it. So don't wait for it to come, make that change. Okay? And ngayon ay babasahin muna natin ang problema ng ating Byahe Sender of the night. This one was sent to us over sa ating FB page na DJ Lala Banderas. This is from someone who doesn't wanna be named. Kaya naman basahin na lang natin. Sabi dito, Dear DJ Lala, sana po ay mabasa nyo itong message ko. May boyfriend po kasi ako for 3 years. Pero lately kasi parang napapansin ko na mas parang close na siya sa best friend ko kesa sa akin. Minsan may mga pinag-uusapan silang hindi ko na alam. Gusto kong magtiwala sa kanila kaya lang natatakot po talaga ako. Ano po bang dapat kong gawin? Pagsasabihan ko po ba yung best friend ko o yung boyfriend ko? Sana po matulungan nyo ako. Ayoko naman pong mawala ang sino man sa kanila sa akin nang dahil lang sa napaparaning ako. Sana po matulungan nyo ako. Thank you and more power to your show. Well, hi love. Ayan for one, I want you to know na valid yung nararamdaman mo. Hindi siya sign ng kapraningan. It is normal to be jealous and in your case, I get why. Nagigets ko why. I suggest, my love, you talk to them separately and privately. Huwag yung open forum type para hindi sila nakakaramdam na naa-ambush sila or kino-confront sila para wala masyadong tension. Take each of them to a comfortable and reassuring place and then let your heart out. Make it clear that you do not wish na hindi na sila mag-usap ever again kasi I know, my love, na hindi mo yan gusto Ang pangit na yung best friend mo at yung partner mo ay hindi magkasundo. Just tell them na as much as na-appreciate mo silang nagiging close kasi you love them both, you would want to be a part of that bond as well and to not be sidetracked.
Though syempre, my love, there are consequences to this. You have to bear with the awkwardness for quite some time and just be patient for everything to cool down. Yung mga tipong pag kakasalubong sila, hindi nila alam kung bebeso ba sila, fist bump, merong mga awkward stage yan. You have to bear with that awkwardness for quite some time. Don't take it against them if may mga times na they'll act differently. Hindi kasi masarap sa pakiramdam, lalo na sa isang kaibigan ang mapagselosan. But if they react aggressively or violently sa pag-express mo ng nararamdaman mo or concerns mo, then that's on them, not on you. Tanda mo yan. Basta do not go NBI on them. Huwag mo silang i-investigate. Huwag kang magkalap ng evidences that you can twist or use to draw assumptions. Huwag ganon. Huwag kang magpaka-NBI sa kanila. These people na pinag-uusapan natin ay dalawang tao na hindi iba sa'yo. Kaya the best way to deal with this is to talk to them separately, privately, and calmly. Okay? I hope that answers your dilemma, my love. Now, kung katulad kayo ng ating Byahe Sender of the Night, at meron kayong problema na nais itanong sa akin, all you have to do is send a message over at my Facebook page, DJ Lala Banderas, or text me through my mobile 0917-851-4329. Kasama niyo pa rin po DJ Lala Banderas para sa ating programang Sakto, Klaro, Diretso. Dito lang yan sa 90.7 Lover Radio. GV lang. Walang hate, puro love lang. Always your number one SM radio station. Love Radio. Love, kung natuwa ka sa aming video, i-click mo na yung subscribe button at yung notification bell para naman notified ka sa mga bago naming videos.